Question. Pag daw ba nagpunta sa agency, alam ba, mag-apply ka sa atin sa Pilipinas, tapos pupunta ka sa agency. So, ang dala mo lang daw ba is ang iyong passport at saka ang iyong resume. So, ito yung dalawa na pinakamahalaga, no? Yung passport at saka yung resume. Pero, kung may madadala na kayo na ibang requirements, magdala na rin kayo. Kasi minsan, meron na silang initial interview kagad. So, depende yan sa inyong agency na pinag-applyan. Pero yung dalawang yan, yung binanggit ko na yan, yan po yung mahalaga. Passport na dapat ay valid siya ng at least 1 year. And then, ang iyo namang resume, syempre updated resume dapat. So, yung updated na lahat, okay yung mga nakalagay doon. So, lahat po yan. And then, kung may NBI kayo, dalhin nyo na rin. Pero, kung wala pa kayong NBI at iniisip nyo na mag-apply, huwag muna kayong kumuha ng NBI, guys. Kasi medyo matagal ang processing kapag sa Czech Republic kayo mag-apply. Mostly, kapag magpapamedical na kayo or malapit na kayo mag-visa, saka kayo pakukuhanin ng agency ng NBI kung wala pa kayong NBI. And then, kapag naman ex-abroad kayo, for example, ex-Taiwan kayo, ex-Saudi or whatsoever yan, kailangan nyo rin dyan ng police clearance. So, apostille police clearance. Siguro magtataka kayo, may mga ibang agency na sinasabi nila na hindi sila kumukuha ng ex-abroad kasi may tatak yung passport. So, meron silang meaning or meron silang ibig sabihin kapag nagsabi sila ng ganon. So, tanungin nyo sila kung bakit. Okay? Tanungin nyo sila. Hindi ko siya pwedeng i-voice out dito sa video, pero tanungin nyo ang agency nyo once na nagsabi sa inyo na ay dapat bago yung passport mo, dapat walang tatak, dapat bagong renew ka. So, tanungin nyo kung bakit. Anong reason kung bakit. Okay? So, makakatulong yun sa inyo para doon sa police clearance na binabanggit ko sa inyo kung kayo ay ex-abroad. And then, yung iba, nag-a-advance na. Ako kasi before, dahil ex-abroad nga ako before, nung nag-apply ako, nag-advance na ako. Nag-ano ako noon, kumaha na kagad ako sa Japan Embassy ng police clearance. Tapos, nag-email na din agad ako sa Czech Embassy ng requirements, no? Kasi kailangan ko ng letter from Czech Embassy kapag ikaw ay kukuha ng police clearance doon sa bansa na pinanggalingan mo. Kakailanganin mo yon. So, kapag ganon, in-advance ko yung sa akin. Sa ngayon kasi maraming nagtatanong kung pwede daw ba yung i-advance. Sa part ko kasi, in-advance ko siya. Kahit nag-apply pa lang ako doon sa pinag-applyan ko dito sa Czech Republic, hindi pa naman talaga ako totally as in pasadong-pasado talaga. Pero, inano ko na yun, in-advance ko na. Kasi nga, alam kong medyo matagal yung processing nun. Hindi siya mabilis. Natagal ang police clearance. And then, kapag 2 months na kayo nakakuha ng ganun, so tawag kayo, follow up. Ganyan, kasi medyo matagal nga talaga siya eh. Yun, pero, all in all, yan yung pinakamahalaga talaga, passport. Tsaka yung resume. So, dalhin nyo na rin yung mga COA nyo. Kasi minsan, hinahanap na rin yan. Tsaka diploma. Yan. Kailangan nyo yan.